Kaya kaibigan, ide colores mo, umawi ka, dambi mong libo, dakilaing wagas, si Jesu Kristo, namatay para sa karkasan ko. Ikaw at ako, pusis ng tawa, namuhay sa aral, Kristiyanong ganahan. Ingatan ang matulog at ngayon, pagyayamanin at sisiwanan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po, aming Diyos, mapagpala at pinakamamahal ng mga taong sumasampalataya at kumikilala sa iyo, Ama, bilang Diyos, pinupuri at dinadakila ka namin. O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kaming muli sa aming pagninilay, sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Nawa ang iyong banal na Espiritu Santo ang magsisilbing tanglaw upang kami ay muli na makapulot at may matutunan at maisabuhay namin ang aral na ipinahahayag mo sa amin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Linggo. Huwag pong kalimutang magsimba, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Hesus sa panibagong taon na ibinigay sa ating lahat. At ngayon ay January 2, 2022, masaganang bagong taon para sa ating lahat. Gospel po natin ay Matthew 2, verses 1 to 12. When Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the days of King Herod, wise men from the east arrived in Jerusalem. They asked, "Where is the newborn King of the Jews? We saw the rising of his star in the east and have come to honor him." When Herod heard this, he was greatly disturbed, and with him all the people in Jerusalem. He called a meeting of all high-ranking priests and experts of the law and asked them where the Messiah was to be born. They told him, "In the town of Bethlehem in Judea, for this is what the prophet wrote. And you, Bethlehem, land of Judah, you are by no means the least among the leading cities of Judah. For from you will come a leader, the one who is the shepherd, to shepherd my people Israel." So Herod called the wise men to a private meeting and found out from them the exact time when the star had appeared. Then he sent them to Bethlehem with the instruction, "Go and search carefully for the child. As soon as you have found him, report to me, so that I too may go and honor him." After the meeting with the king, they set out. The star that they had seen in the east went ahead of them and stopped over the place where the child was. The wise men were overjoyed in seeing the star again. They went into the house, and when they saw the child with Mary his mother, they knelt down and worshipped him. They opened their treasures chest and offered to him their gifts of gold, frankincense, and myrrh. They were warned in the dream not to go back to Herod, so they returned to their home country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam po nating lahat sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyanong Katoliko, ang kadalasan sinasabi sa atin ng ating mga magulang na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay nagtatapos dun sa pagbisita o pagdalaw ng tatlong hari, no? Three wise men o yung tatlong haring mago kung tawagin, sa pagbisita sa sabsaban kung saan isinilang si Jesus.
Ito yung tinatawag nating Epiphany. At dito, sinasabi natin, Epiphany, yung tinatawag na manifestation sa Ingles, manifestation. Siguro kung sa aking sariling pananaw, kung aking bibigyan to ng lalim, pag sinabing Epiphany, para sa akin ito yung pagpapahayag, yung paghahayag o paglalantad, no, na sinasabi kung sino at ano ang kagustuhan ng Diyos sa atin, at nahayag at nalantad sa ating lahat ang kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesus. At ito nga, ang tatlong hari ay bumisita sa kanya, at siya ay niregaluhan ng gold, frankincense, and myrrh. Alam natin ang gold nung unang panahon ay isa sa pinaka mamahalin, isa sa pinaka yaman ng mga matataas na tao nung unang panahon, na hindi ordinaryong tao lamang ang nagkakaroon ng pag-aari ng mga ginto. At ito ay inaalay kay Kristo, sapagkat ang ginto ay sumisimbolo rin ng mga gamit, ng mga yaman ng isang hari. Kung kaya ang pag-aalay ng ginto kay Kristo ay pagpapatunay lamang na ang batang ito ang siyang magiging hari ng sanlibutan at tatawaging hari ng kataas-taasan. At ngayon, siya rin naman ay niregaluhan ng incense o frankincense. Ito po ay yung tinatawag na pinapausok, Tapos, pagka ito ay pinausok, merong, siyempre, lumulutang hanggang umakyat sa kalawakan yung usok na ito. Ito ay isang paraan ng simbolo na nung unang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng pagpapausok o ng insenso upang maiparating ang kanilang mga panalangin sa tinatawag na nakatataas sa kanila, sa tinatawag na Diyos. Kung dun man sa mga Diyos-Diyosa ng Romano at ng mga Griego, itong insenso ay para ang kanilang dasal ay makarating sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito rin ay ginagamit kay Kristo sapagkat ito ay isang paraan ng pagpapatunay na ang isinilang ay tatawaging Diyos at anak ng kataas-taasan, at mismong anak ng tao at anak ng Diyos o anak ng Ama. Ang ikatlo po na inalay sa kanya o niregalo ay yung myrrh o yung mira. Ito pong mira ay ginagamit yan tapos para makapag-produce ng oil na ginagamit sa mga namatay na, dun sa tinatawag na embalming o embalmo, Ito ay ipinapahid dun sa mga tao na namatay na. Ibig sabihin, ito ay simbolo ng death o kamatayan. At alam natin sa ating pananampalataya, si Jesus ay namatay pagkatapos ng 3 taong kanyang pangangaral at pagtuturo sa sanlibutan. So, napakalaki at napakahalaga ng sinisimbolo ng tatlong ito, ng ginto, ng frankincense, at saka ng mira. Dahil ito ay patungkol sa kung sino at ano ang gagawin at magaganap kay Kristo dito sa sanlibutan. Ngayon, mapapansin din po natin merong star, ang star na siyang gagabay sa mga hari nung sila ay nilalakbay habang hinahanap nila kung nasaan ang sabsaban na pinaglalagakan ni Kristong Hari. Alam natin ang star ay katulad yan ng araw, Ito ay ang star ay sumisikat at yan ay may liwanag din. Hindi yan dumidilim man o lumiliwanag man, hindi nawawala ang kanyang liwanag sapagkat yan ay may sariling liwanag na ibinibigay ng haring araw, na kung saan
sa tamang panahon at tamang pagkakataon, yan ay sumisikat. Hindi porke umaraw na at mataas na ang liwanag, ang star o ang buwan na sinasabi o yung moon o kaya naman itong star na sinasabi natin ay hindi na nagniningning sapagkat ito ay may sapat at merong liwanag na na ibinibigay ng araw na kapag dumating ang gabi, sila ay naliliwanagan ng husto at sila rin ay nagbibigay ningning sa sanlibutan. Alam din nating lahat na si Kristo ay simbolo ng sinasabi nating liwanag, simbolo ng sinasabi nating tanglaw. Si Jesus ang tatanglaw sa ating lahat. Si Jesus ang gagabay. Si Jesus ang magbibigay ng liwanag sa bawat isa upang patuloy tayong magningning at patuloy tayong makaranas ng ganda, husay, at liwanag na ipinaabot ng Ama sa pamamagitan ni Jesus upang ibigay sa ating lahat. So ito po yung tinatawag nating pagpapahayag, no, ng ating Panginoon, ng pagpapahayag ng Ama ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kagalakan, ng kanyang pag-ibig at kanyang pagliligtas sa sanlibutan na ipinadala ang kanyang anak upang tayo ay magbalik loob at maibalik muli tayong lahat sa kanyang piling, sa kanyang yakap, sa kanyang pagmamahal at sa kanyang kalinga. Kung kaya, ang bawat isa sa atin bilang Kristiyano, bilang Katoliko, ay inaanyayahan din ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay mayroon tayong dapat na maranasang pagpapahayag, paghahantad ng kadakilaan ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo ay nahantad, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tayo bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, hinahayaan ba natin, pinahintulutan ba natin ng lubos, ng marangal, at inilalaan ba natin ang ating sarili sa Diyos upang mahayag at mahantad ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin at nang ito ay maipahayag din natin sa iba, kagaya ng pagpapahayag ni Jesus ng pag-ibig at pagmamahal ng Ama sa sanlibutan. Kaya po tayong lahat ay tinatawagan, tayong lahat ay inaanyayahan, tayong lahat ay binibigyan ng hamon ng Panginoon sa paraan ng pananampalataya na mayroon tayo. Let alone the very love of God manifests in our lives so that others may be able to see the fruits, the beauty, the triumph of God's manifestation in Jesus, that Jesus also would manifest in our lives. Na ibig sabihin, mahayag at mahantad sa atin ang ating Panginoong Yesus at ang maibahagi natin sa iba. Sapagkat ang pagpapahayag ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus ay hindi dapat manatili sa atin lamang. Hindi dapat manatili sa isipan lamang, sa karunungan, sa ating kaalaman. Sa halip, yung pagpapahayag at paghahantad ng kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus kung siya isilang sa sabsaban o dito sa mundo ay dapat maihayag din natin kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Maihayag natin ang pag-ibig, kadakilaan, kaluwalhatian ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo at pagpapala ng Banal na Espiritu sa iba upang sila din ay makapakinig, makalasap, makaranas ng buti, ng pag-ibig, ng pagpapahayag, ng pagmamahal at banal na pag-akap ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ni Jesus. Ito po dapat ang manatili at mamutawi sa ating isipan at sa ating puso. Ang maipahayag natin ng Diyos, maipahayag natin ang pag-ibig ng Ama, hindi lamang sa ating sarili, kundi lalong-lalo na sa mga tao, sa mga hindi natin kakilala at sa mga napalayo na sa kalinga at yakap ng ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa ang paghahantad ng iyong pagmamahal at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang pagsilang sa sabsaban ay mahantad rin sa amin at kami ay maging tahanan ng Diyos ng pagpapala ng aming Panginoon sa amin at ito ay maipahayag namin sa iba. Nawa, Ama, ang liwanag na naging tanglaw sa mga haring mago upang makita si Jesus ay magsilbing liwanag din namin upang mahayag at madama namin ang tunay na pag-ibig mo at pagmamahal mo at ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na isinilang dito sa sanlibutan. Manahan ka, O Jesus, aming Panginoon, sa aming puso, lalong-lalo na sa iyong pagsilang. Ikaw nawa ay mabuhay at mamuhay dito sa amin, sa aming pagkatao, sa aming isip, at sa aming puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy New Year po, mga kaibigan. Huwag niyo pong kakalimutan ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagmamahal kailanman ay hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi nababawasan, at hindi ka iniiwanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan sa tabi mo. Ang kanyang pagpapala ay nariyan sa harap mo. At ang kanyang pagmamahal, walang hanggang pagliligtas, ay nariyan sa puso mo. Manampalataya ka lang, kaibigan. Pagpalain ka.